away kami kaya ayaw ko siyang tumakbo. I remember that distinctly. I think I was the only one who doesn't want him to run. Because every time before he leaves the house, marami akong taktak sa kanya, dada siya para mairita siya ba na. Alam mo, pag tumakbo ka, wala yung privacy mo. Parang gusto mo bang tumakbo? Okay na tayo dito sa Davao, wala nang lahat pag tumakbo ka dyan, kasi national position, lahat pakialaman ka na. Talaga lahat ng pinakialaman, lahat sa loob ng bahay mo pakialaman. So when before I started going with him during the campaign, kala ko loko-loko lang ng tao. Kala ko yung lang ng tao ba na gusto ng tao ba. Tapos first time ko nung sumama sa kanyang Cavite yun. Doon ko nakita, ko bola lang. Baka binibilog lang yung tao ang ulo niya. So, yun. Nakita ko doon, sabi ko, iba ito ako. So, I started praying about it. Pray. I even look up to heavens. May hiningi ako ng sign sa Panginoon. So, hiningi ko yung sign. Kaya ko na lang magkwento ng kasi talagang binigay niya ang sign. Marami siyang signs na binigay. Tapos, I remember it distinctly na nung may nag sa akin, sabi ko, Lord, sabi ko pala na, sige, ang ko lang sa prayer ko pala, sabi ko, Lord, sige, ipahiram namin siya sa Pilipinas, kasi ibalik mo lang siya sa amin yung buhay at ulit. Kasi alam ko na anong gawin niya. I know that he's going to take his oath seriously. So alam ko na gagawin niyang maganda ang Pilipinas para sa bawat Pilipino. Alam ko na ayaw niya magkaroon ng adik sa isang pamilya. Alam ko na gusto niya yung anak niyang babae maglakad sa kasada na makauwi ng safe, biski na mag-gimmick, mga ganun ba. Alam ko na ang bawat Pilipino magkaroon at least ng ng maginhawang buhay. So I think he was the oldest president, diba? So grabe ang prayers noon for his health. Even ang parating bisita nun sa Malacanang team of doctors, kundi mo alam. Just to take care of his health. Team of doctors, lahat yan, halo yan. May pulmo, may neuro, may lahat. Basta team. Hindi ko na lang sabihin, basta team. Yung time na nagka-pandemic, lahat tayo nahirapan, di ba? Kinanya rin nahirapan. Pero, lahat ng tao, walang trabaho. Yung mga lahat pinahinto, di ba? Ako, remember ko, March 16 pa lang, araw ng Davao. Sarado ko na lahat ng tindahan ko. Hindi na ako magkakay ng sarado talaga lahat. So, walang mga trabaho. So, matagal siya hindi nakauwi noon. More than 1 month. Kasi walang biyahe, di ba? Walang flight. Yung mga grupo niya, mga cabinet members, mga advisors, yung mga lahat yung kapalibot sa kanya, pinipigilan siya kasi kailangan nila i-make sure na safe siya, diba? Saka healthy siya. Kasi siya ang president. So, ni-insist na cabinet meeting, no, we're gonna have cabinet meeting. Just to show to the people that there's a working government during the time of pandemic. Even it doesn't care. When sabihin niya, naalala ko noon, pag nag-warn na siya sa mga terorista, sa mga lahat sa mga elemento, mga kidnapper, mga kriminal, pag nag-warn na siya, pag narinig ko sa TV o sa radyo na over the or sa social media na pag mag-drive ako,
Kung sa Bisaya pa mulukso akong kasing-kasing. Kaya magdagan akong panguna-una sa akong anak ba. Kaya syempre minor, tapos helpless pa kasi baka balikan. Yun talaga ang ano ko. Pero yun, binuna niya pa nga Pilipino MP sa pamilya. Sakit ng bakay. Kaya lagi, yun siya na may dalawang guardo ng kikinig. So, sino pa daw yung may ginawang matino kasi pinag-uusapan namin yung lahat ang nangyari sa Pilipinas. Kung sino pa daw yung matino na may ginawang ano sa para sa bansa, yun daw yung nandun sa loob. Yung natulong. Hindi ko talaga maubos maisip na may taong ganito. Tinanong ko siya nung isang araw, sabi ko, what do you feel right now? Wala siyang anger. Wala siyang galit. So hindi ko lubos maisip na may ganun ba? Saka hindi ko rin lubos maisip na yung gumawa ng ganito sa kanya, may ganito palang tao. Hanggang ngayon, hindi ko maano. Ano kaya yung nasa puso nila? Hindi ko talaga maano. Hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Kasi na, pag-usap ako sa Panginoon, Miski na lang siguro kaya ako nagaganto kasi alam niyo naman ayaw ko. Miski baka makita na lang ba, awat na lang. Awat na lang. Miski wag nyo na lang anuhin. Wag nyo na lang respetuhin. Awat na lang. Total, nagservisyo naman yan, di ba? Naalala nyo nung may bibitahin sa Qatar? Yes. Ayaw niya yan. Tumakbo siya doon, di ba? Binitahin niya. Kinausap niya yung ano. Every Filipino, di ba, may right na i-save. Whether, kasi sabi nga ng kaibigan natin, na may working justice system tayo. Di ba? Gumagana dapat ang justice system natin. Pero ngayon, nung nangyari yun, alam mo, hindi ako mapakalimutan, pinapakain ako sa loob ng bilya mo ng anak ko. Magkain ka muna. Hindi ko kaya rin ako ng pagkain. Kasi inisip ko, ano pa talaga ito? Ano ba? Ano ba siya doon sa Pasig ba yan? Pasig Jane o ano? Pero may ginagawa ang lawyers, may ginagawa. Sabi ko, ito yung ano na, nung ayaw nila ipapasukin ng documents para mapirmahan na. So, ang ginawa ko, ako tumilong. Pinat ko yung isang kasama namin na galing Hong Kong. Kaya lumabas ako na ang sabi ko, paano muna palabas sa ano? Kasi yun ang ayaw nila papasukin ang documents. Tapos, yung sabi ng lawyer, ma'am, gawaan namin ng paraan. Doon daw piling. Kaya pala matagal. Sabi ko, ato ni ano na. Kasi hinabol ko ang 5 o'clock bago magsara ang Supreme Court. So, kaya pala matagal kasi ang kapal ng kapakapal. So, kaya, paikot-ikot ako dun sa doon sa Bilyamon. Labas ako. Sabi ko, nung tapos na, nandun yung makapal ng document. Napirmahan na lang. Ako mismo, make sure ko, mga basto siguro yun. Kasi gusto kong paabot sa Supreme Court. Sumangkay ako dun sa, hindi ka kasi pwede mag-ano ng sasakyan sa loob ng airport. Kailangan ka may, ano bang tawag dun? Yung may parang police car na parang plano nila. Pero plano na may dumadaanan sa sasakyan. So kaya yun, lumabas ako ng gate. Nandun yung sila Senator Bong. May lawyer doon sa labas. Yung binigay ko yung documents. Sabi ko, dalian mo. Sad kasi kailangan makita ng anak ko, makita ng maliit na bata na kasama namin.
Pero hindi ko talaga akala ay may taong ganito. Nakaupo pa naman sila. Nasa pwesto, makawak ng pwesto, pero ganito. Ang ako lang unta ba, maluwag lang unta ba, kaya 80 anyos. Yes. Wala naman na siya kuan. Halos wala na ganito siya kusog. Nakita namin yung video, ma'am. Pagkoy, nagagalis kami. Galit. Umiiyak kami. Galit. Minsan pagka maano kami ni Kitty, siyempre, naubusan kami ng magagandang kwento na pwede kwento. Napalkas na namin ang loob niya. Sabi ko, pray lang tayo. Nung ano, pray na, siya ang nag-pray, nag-lead ng prayer. Isang ano si Kitty. Pero maano pa rin ang pananampalataya niya sa Diyos. Sabi niya, kung ano daw ang will ng Panginoon sa kanya. Yun ang So, nandito ako kasi gusto ko talaga hindi lang taga dito sa yung mga nagpunta rito, kundi sa buong mundo. Gusto ko ipagdasan natin talaga tayong minto. Yes. Yes, ma'am. Always. Tayong minto. Kasi yun lang talaga ang ko every time pumapasok kami doon sa loob. Dinideclare ko, pinipray ko na nakauwi na siya. So, sana talaga sa tulong ninyo, sa panalangin natin lahat, huwag tayong huminto hanggang makauwi siya. Yes. Gusto ko rin magpasalamat sa inyo, sa lahat ng mga suporta ninyo. Alam ko nag-i-effort kayo pagpunta dito. Masahe kayo, mag-day off kayo. Mga ganyan, minsan kasama yung mga pamilya nyo, mga husband nyo pa na foreigner na ibang lahi. Maraming salamat sa support natin. Kailangan talaga namin ang support niyo lahat ng pamilya. Pray for him, pray for the Vice President. Pray for her. Kasi nandyan na nga, parang ayaw pa rin nila tumigil. Hindi ko maintindihan anong klaseng. Hindi ko mapasok sa isip ko na parang intindihin. Hindi talaga pumapasok sa isip ko. So, maraming salamat sa inyong suporta, maraming salamat sa pagpunta rito.